Babasahin po natin ang paksa ng ating leksyon, ang kahalagahan ng pagiging masipag at ang kasamaan ng pagiging tamad. Ang mga nagtatagumpay sa buhay na ito ay ang mga taong buong kasipagang ginagawa ang anumang gawain na masumpungan ng kanilang kamay, maliit man o malaki, mahalaga man o karaniwan, magaan man o mahirap. Hindi po kalaban ang Diyos ng pagsisikap o kasipagan ng mga lingkod niya upang magtamo ng tagumpay sa buhay na ito. Ang totoo ay hinihikayat niya mismo ang mga lingkod niya na maging masipag o masikap sa anumang gawain o gampanin na masusumpungan ng kanilang mga kamay habang nasa daigdig na ito. Ano ang katunayan nito, mga kapatid? Dumako tayo sa unang bilang. Ano ang sinasabi ng Diyos sa mga lingkod niya tungkol sa anumang gawain na masumpungan ng kanilang mga kamay? Basahin natin ang sagot, mga kapatid. Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa Siyon o libingan na iyong pinaparunan. Sa kasunod na bilang, ano ang katumbas ng gawin mo ng iyong kapangyarihan ang anumang masumpungang gawain ng iyong kamay? At kanino dapat iukol ang paggawa o pagpapagal at ano ang dahilan? Ang sagot, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso, parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Lipat tayo sa kasunod na bilang. Anong kapalaran ang nakalaan sa masipag na gumagawa ng kanyang gawain ng buong puso na parang naglilingkod sa Panginoon at hindi sa tao? Basahin natin ang sagot. Ang kamay ng masipag ay magpupuno, siya'y tatayo sa harap ng mga hari, ang kanyang kaluluwa ay mananagana. Ngunit ang tamad ay maglalagay sa pag-atag, forced labor, siya'y magnanasa at walang anuman. Kaya, mga kapatid, yung masipag ay magkakaroon ng magandang kapalaran. Pero yung tamad ay walang kinabukasan niya. Lumipat tayo sa kasunod na bilang. Anong karapatan ang nawawala sa taong tamad o ayaw gumawa o ayaw magtrabaho? Ang sagot, kung ang sino man ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain. Kaya walang karapatang kumain, mga kapatid, yung tamad. Ituloy natin ang pagbasa, sapagkat aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Kaya, yung tamad, ipinaliwanag din sa talatang ating binasa, ay hindi gumagawa, walang ginagawa. Anong karapatan ang nawawala sa kanila? Ang karapatan sa pagkain. Kaya lang,
Ang nakikita natin kung sino pa yung tamad, eh yun pa yung malakas kumain. Pero ang sabi nga sa Biblia, wala silang karapatang kumain pagka sila'y tamad. Sa kasunod na bilang, sa ano itinuturo ng Diyos na pumaroon ang tamad upang mag-aral at matuto ng kasipagan? Ang sagot, basahin po natin. Pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad. Masdan mo ang kanyang mga lakad at magpakapantas ka. Na bagaman walang pangulo, tagapamahala o pinuno, naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-init at pinipisan ang kanyang pagkain sa pag-aani. Mabuti pa yung langgam, masipag, kahit walang nagmamando o nag-aatas sa kanila sa tag-init, yung langgam nag-iipon siya ng pagkain. Nag-iimpok siya ng pagkain. Sapagkat pagdating nga naman ng tag-ulan, eh hindi sila maaaring makapagtipon ng pagkain sapagkat may tubig eh. Mahihirapan sila. Kaya habang tag-init ay nag-iimpok sila ng pagkain. Mabuti pa yung langga. Kaya ang sabi ng Diyos doon sa tamad, pumunta ka doon sa langga. Masdan mo sila para matuto, para maalis sa pagiging tamad. Sa kasunod na bilang, sa ano lalong dapat magpakasipag o magpagal ang mga tao ng Diyos? At ano ang dahilan? Ang sagot, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo, huwag matinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Sa ano lalong dapat magpakasipag, magpagal tayo na mga hinirang ng Diyos? Kailangan maging masipag palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Ito ang ating pagsamba ay isa sa mga paglilingkod natin sa Panginoon. Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay isang uri ng paglilingkod sa Panginoon. Kaya kung halimbawa ang isang kabataan ay masipag sa pag-aaral, kung ang isang anak ay masipag sa paghahanap buhay, ay lalong dapat siyang masipag, masikap sa paglilingkod at pagpupuri niya sa Diyos. Kaya sa tuwing sumasapit ang araw at oras ng ating mga pagsamba, dapat ay lagi tayong present, lagi tayong sumasamba. At sa inyong pamumuhay, saan man kayo naroroon, saan man kayo pumupunta, ano man ang inyong ginagawa, mga kapatid, ay huwag tayong titigil sa pagpupuri, huwag tayong titigil sa pag-ibig sa Diyos. Kailangan tuloy-tuloy ang pagsunod natin sa kanyang mga kalooban. Buong puso na tinutupad ang kanyang mga utos. Sa kasunod na bilang, pag-aralan natin sino ang isang halimbawa ng lingkod ng Diyos na buong puso, buong katapatang tinupad ang mga gawaing tinanggap sa Diyos at ano ang ibinunga nito sa Kanya. Ang sagot, basahin natin sa buong Huda, ginawa ni Haring Ezekias ang mabuti at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Naging matagumpay siya sapagkat ang lahat ng ginawa niya para sa templo
at sa kanyang pagtupad sa kautusan ay ginawa niya ng buong puso at katapatan sa kanyang Diyos. Sinong halimbawa? Ang buong katapatan at buong pusong sinunod, tinupad ang gawaing tinanggap niya sa Diyos. Batay sa ating binasa ay si Haring Ezekias. Ano po ang nangyari? Sapagkat buong puso at buong katapatang tinupad ni Haring Ezekias ang mga kalooban ng Diyos. Gumawa siya ng mabuti sa paningin ng Diyos. Batay po sa ating binasa, nagtagumpay siya. Kaya, binasbasan siya ng Diyos, pinagpala siya ng Diyos. Kaya yung masikap, yung masipag, ay totoong magkakaroon ng magandang kapalaran. Lalo na yung masunurin sa Diyos. Sa kasunod na bilang, bakit natin natitiyak na kapag tinupad natin ng buong tiyaga, pagsisikap, ang lahat ng gawaing masumpungan ng ating kamay, lalo na ang pagsunod at paglilingkod sa Diyos, ay magtatagumpay at pagpapalain din tayo. Ang sagot, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal. At hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Na huwag kayong mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. Kaya pagka nakita ng Diyos ang ating buong katapatan at buong pusong pagsunod sa kanyang mga utos at mga paglilingkod sa kanya, hindi niya lilimutin ang ating mga ginawa. Tiyak, pagpapalain niya ang mga anak niyang masunurin sa kanya at buong pusong naglilingkod sa kanya. Mga kapatid, na mga kabataan, hangad ng inyong mga magulang na magkaroon kayo ng magandang kapalaran. Kaya nga, lagi silang nagpapayo, nagtuturo sa inyo ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi nila nais na kayo ay mapasama o masadlak sa masamang kapalaran. Ang nais nila ay magtagumpay kayo. Lalo na ang Panginoon Diyos. Gustong-gusto niyang pagpalain kayo, bigyan niya kayo ng magandang kapalaran, pero paano mangyayari pagka naging tapat tayo sa Kanya? Hanggang dito lang ba sa buhay na ito ang pagpapalang ipagkakaloob ng Diyos sa mga buong puso, buong katapatang sumusunod sa Kanya at naglilingkod sa Kanya? Hindi pa. Hanggang doon sa buhay na darating, ililigtas ng Diyos, pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng umiibig at naglilingkod sa Kanya ng buong puso at ng buong katapatan. Ililigtas niya ang masikap sa mga paglilingkod sa Kanya. Mga kapatid, yan ang ating leksyon. Bago tayo manalangin, balikan natin ang paksa ng ating leksyon. Ang kahalagahan ng pagiging masipag at ang kasamaan ng pagiging tamad. Yan po ang ating leksyon. Tumayo po kayo. Tayo ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo.
Pinayagan mong kami ay makasamba at magpuri sa iyo. Ikaw na po ang bahala sa amin, Ama. Ang iyong mga salita patuloy naming ingatan higit sa lahat. Patuloy naming masunod para po makamtan namin ang iyong pagpapala, ang iyong kabutihan, hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Alalahanin mo ang mga anak ng mga lingkod mo, lalo na sa panahong kasalukuyan. Gamitin mo pong mabisang kasangkapan ang mga magulang para patuloy na ipaalaala sa kanila ang iyong mga salita. Sapagkat napakasama ng mundo, Amang Diyos, huwag sanang maligaw sila at malayo sa iyo, sapagkat ito'y hindi makabubuti sa kanila. Kaya nga po, dalangin din namin ang aming mga pagsamba. Gamitin mong mabisang kasangkapan para magabayan ang mga anak ng mga lingkod mo upang ano man ang kanilang marating sa buhay na ito. Ang pagpapala mo palaging nasa kanila. Higit sa lahat ang iyong pag-iingat at ang pag-asa sa kaligtasan. Bahala ka na po sa mga lingkod mo. Ang pangako namin, hindi kami titigil sa mga paglilingkod sa iyo. Patuloy naming susundin, pahalagahan ang iyong mga kautusan. Tulungan mo lamang kami, Ama, matapos namin ang aming takbuhin. Ang basbas at pagpapalay, ginawad mo na po sa amin. Salamat po sa iyong mga kabutihan sa amin. Sa ngalan ni Jesus, na dakila po naming tagapagligtas. Amen.